yan. Every Sunday nandito ka. Kaya nung sabi dito, dapat yung tibayan ng inyong loob. Pansin niyo po, kamag-anak sa magkamag-anak nag-aaway. Anak sa magulang nag-aaway. Mag-asawa nag-aaway. Magkapitbahay nagtatampuhan. O, di ba? Pero pagkatapos nun, maging okay din yung lahat. Magiging okay din ang lahat. Ang kailangan lang ay tatagan natin ang ating kalooban. Anong sabi dito? Sapagkat malapit nang dumating ang ating Panginoon. Alam niyo po, yung paghandaan natin yung buhay na meron tayo ngayon. Lagi ko itong sinasabi dito sa mensahe na yung buhay natin is temporary. Maybe today, tomorrow, pwede tayong mawala. Pwede tayong mamatay in a time. Yung sinasabing katsagaan dito, gumawa tayo ng mabuti. Huwag na huwag pagsasawaan na gawin yung kabutihan. Dahil ito lang yung tanging bagay na hindi kayang bilhin ng ibang tao yung kabutihan. Yung buhay mo, hindi to kayang bilhin ng 1 million. Para sabihin na, kapag namatay ka, hindi to pwedeng sabihin na, bilhin ko ng 1 million, babangon siya. Hindi eh. Minsan lang tayong mabuhay. Minsan lang din tayong mamatay. Do your best for the Lord. Meron kang time na maglingkod sa Diyos, go, maglingkod tayo. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, go, gawin natin. Mahalin yung kaaway, mahalin yung kapwa mo. Tibayan yung kalooban. Totoo lang, minsan mahirap naman din talaga ibaba yung sarili. Pero dahil sa grace ng Lord, kailangan natin gawin. At yun ang dapat natin gawin. Mga kapatid, huwag na kayong magsisihan sa isa't isa. Usong-uso talaga ito ngayon. Di ba? Kasi siya eh. Pwede niya ginawa, hindi nangyari ito eh. Anong sabi ng Panginoon? Iwasan yung magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Last verse, mga kapatid, tularan ninyo ang mga propeta na nagsasalita sa pangalan ng Panginoon at buong tiyaga silang nagtitiis ng kahirapan. Kaya kung wala tayong masasabing mabuti